titiyakin ngayon ng Senate Committee on Finance na hindi na uubra ang mga last-minute insertion kapag naisalang po itong aprobadong 2027 national budget sa Bicameral Conference Committee. Siniguro din ng ilang mambabatas na magsisilbi itong people's budget na siyang tutugon sa pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Mar Gabriel sa balita. Umarangkada na ngayong araw ang pagtalakay ng Senado sa panukalang 2027 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, tiniyak ng chairman nito na si Senator J.B.R. Sito na isusulong nila ang isang people's budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Kasama sa prioridad ang budget para sa healthcare, education, food security at pagkakaroon ng isang long-term infrastructure master plan. Today we go back to the basics. Balikan natin ang basic needs ng ating mga kababayan. Kalusugan, edukasyon, pagkain, hanap buhay, seguridad at maayos na infrastruktura. At para hindi pira-piraso ang ating mga proyekto, kailangan natin ng isang long-term comprehensive infrastructure master plan that connects our roads, railways, airports, seaports, and communities and supports the country's development for generations to come. This should remain at the heart of our priorities. Siniguro din ni Ersito na bubusisiin nilang mabuti ang panukalang budget upang maibalik ang tiwala ng publiko matapos ang nangyaring malawakang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, partikular na ang nabistong flood control scandal. Ipagpapatuloy nila ang mga reformang sinimula noong nakaraang taon upang maiwasan ang pagwawaldas sa pondo ng bayan. Kasama na rito ang pagbabawal sa last-minute insertion sa Bicameral Conference Committee. Ipagpapatuloy din daw ang transparency sa pamamagitan ng live streaming ng BICAM at pagpapanatili ng Senate Budget Transparency Portal upang mabantayan ng publiko ang proseso ng budget enactment. Hindi natin papayagan na ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay. Ang bawat piso, bawat sentimo ay dapat mapunta lamang sa mga programa at mga proyektong nakalatag sa budget proposal at lantad na pinag-uusapan sa plenaryo. At ang pamahalaan ay magsisilbing matapat at naingat yaman ng inyong mga buwis. Dumalo sa pagdinig ang mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa pangunguna ng Department of Budget Management, Department of Finance, DepDep at Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito inilatag nila ang mga programa na kailangang tutukan upang muling mapalakas ang ekonomiya. Sa panig ng BSP, target nila na mapigilan ang lalong pagtaas pa ng inflation rate na epekto pa rin ng gera sa Middle East sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ano po yung ating gagawing measures kasi hindi natin abot yun wala tayong control So at our end, ano po yung pwede lang natin gawin para masustain natin yung inflation rate? Ang strategy namin, dahil ang number one tool namin, yung interest rate, no? So pag timaas ang interest rate, mapapababa natin yung demand ng mga gaya ng mga services o yung mga tinatawag natin na second round effects ng mga items. So yun na muna. Sinita naman ni Senator Bam Aquino ang DepDep sa tila kulang na listahan ng priority bills para labanan ng korupsyon. Partikular na rito ang Kadena Bill o ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability na 7 buwan na raw ang nakalipas mula nang pumasa sa Senado. Nagtataka po ako, bakit parang hindi natin to minamadali? Nung kasagsagan ng flood control scandal, we all agreed we would push for this and push for full transparency. So I'm bothered, Mr. Secretary, na wala po siya dito sa top priority measure natin considering patapos na po siya. It also passed already the Committee on Science and Technology in the House. Alam ko naman pong alam niyo po yan. It's only waiting for the Committee on Appropriation for it to be finalized in the House. Konting-konti na lang po yan. I hope we can pass this. This can be a legacy of this administration and this Senate and Congress. Na finally we put all of these measures on the blockchain, makita po ng taong bayan.
We will, Mr. Chair, we'll make that representation. Mr. Chair, will bring that issue, that concern to the leaderships of LEDAC. Iminungkahi naman ni Senate President Win Gatchalian sa BSP at sa Anti-Money Laundering Council ang pagpapalakas ng sistema laban sa korupsyon. Sabi ng BSP, gumagamit na sila ng AI sa pag-analyze ng mga kahinahinalang transaksyon, ngunit aminado na limitado ang kanilang investigasyon dahil sa umiiral na bank secrecy law at ang mahigpit na requirement ng korte sa pag-i-issue ng freeze orders. Ano po yung ating, Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.